Hello. Hi. Hello, good morning. The Lord is good all the time. Yan, okay. We should be positive sa ating buhay, araw-araw, kahit anumang mangyari, ay nandyan yung ating heart o puso na nagdiriwang, nagpupuri sa Panginoon at pasasalamat sa anumang na-encounter natin sa linggo na ito. Kaya very excited na araw na ito dahil this is our first time o second time sana dahil kaya lang walang may power interruption ng Sunday. But at this time, we thank God dahil wala na pong power interruption. And we really free na sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. At sa umagang ito, sa ating pag-umpisa, ating buksan ang ating Biblia sa Psalms 27, verses 1 to 5. Psalms 27, verses 1 to 5. So basahin po natin sa screen. Babasahin ko po yung first verse and then second, palit-palitan tayo. So we have our responsive reading sa umagang ito. Psalms 27, verses 1 to 5. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Amen. Verse 3, though an army besiege me, my heart will not fear. Amen. Though war break out against me, even then will I be confident. Amen. Okay, sabay-sabay po tayo sa verse 5. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His tabernacle and sets me high upon a rock. Amen. So tunay po ang Diyos ay talagang very strong na God with full authority, power and authority, at hindi po tayo pababayaan. At siyang patuloy na magbibigay sa atin ng kaningningan niya, ng kaligtasan, ng kalakasan. Kaya nararapat lamang sa umagang ito ay bigay natin yung pinakamataas na papuri at pagpapasalamat sa pamagitan ng ating pag-awit sa umagang ito through our POW team. Thank you. Amen. Idulog po natin ang ating mga puso sa ating Panginoon sa oras pong ito at nawa ang Banal na Espiritu ang siyang patuloy na maghari sa ating puso't isipan sa oras pong ito. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika, sa'yo ay pumisan, loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tangalan, loklokan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit at samba, magari ka o Diyos.
ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakrum mo, pagdakatin mo, ikaw ay mamasdan, makariig ka, sa'yo ay umiisan. Lobin lang ang buhay ko'y maging malamang tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit at samba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Lobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong utas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit at samba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Dakilang Diyos, sa umagang ito, kami po ay nagkakaisa at iyan po ang dalangin ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa paghahari mo sa buhay ng bawat isa. Nandito kami sa iyong harapan, O God, sa umagang ito, na hindi po maputol-putol ang aming pagpapasalamat sa kadakilaan mo sa buhay ng bawat mananampalataya. Managayat kin managparabor nga Diyos, iti daytoy nga oras apo. Da kami apo tinapunuan, iti ladingit, ragsak, gapot sika iti Diyos. Nga manakaisalakan, nga nangted iti suwa amin, nga kasapulan mi iti inaldaw. Sika o Diyos, ti hangan ang baybayaan kada kami. Nga iti daytoy nga kanito, daytoy nga oras, daytoy nga aldaw, O God. Da kami iti nagkaykaysa iti daytoy nga balay mo, tapno dagat ti maysa nga anak mo, isuda apo iti mangitanok itinagan mo, nga sika iti Diyos. Nakangkangrunaan nga dayawan, pagsalamatan, pasalamatan iti daytoy nga oras. Agyaman kami apo, ta sika iti Diyos. Sika iti nang salimutmut iti biyag mi. Hami ammo no kasano kami nga tumalyaw iti panagyaman kin kinaimbag mo, O God. Nga da kami apo ti sitatanok nga mangiwagay-way tinagan mo. Nga sika iti Diyos. Nga nakangkangrunan. Agyaman kami, O Diyos, ti ado nga balaygi. Ti aldaw-aldaw oras nga sika iti nangted. Sika iti nangigam iti biyag iti tunggal maysa. Iti puso mi apo at daan iti ragsak. Gapu ta sika iti naaman mi. Akas may sa manubot ken mangisalakan. Agyaman kami, O Diyos. Iti deti nga oras agkararag kami, O God. Ken nangingato iti nakangkangrunaan nga nagan mo. Uray sa dinuman, O God, sika apo iti waygay-way mi iti nagan mo. Nga sika iti Diyos. Nga mangted iti so amin nga kasapulan. Iti balay iti pamati. Ato dagiti tatawa po nga isuda tagtalikudan. Gaputa maaba dagiti nga pagsubok. Nga agyaman kami, O God. Taadapay dagiti anak mo nga isuda iti mangingato. Nga sika iti Diyos. Nga nakangkangrunaan nga pagnagyaman. Iti tayag sapakas da kami apo tagtuloy agserbi. Tawatan miya apo iti sasauman ni maminsan nga isumtumanan iti mangpapigsa mangitan-og iti pamati iti tunggal maysa. Agyaman kami apo iti koropisor mi iti dayti nga oras, disyon na makas isumtumot apo iti
mangibingay-bingay, iti sasaw. Ika mabuti sirip, kun panakaamo. Iso ti apo takbalay di, gapuna iti ska ti Diyos nga takinwan. Bindisyon na mabuti koro officer mi, medyo ng reason si kaaputin at tuloy nga mangtag iti nga espiritual nga panagpapig sa katawagan. Ang mukha po nakasano iti rigat iti mangidalan nga magyaman kami. Gapuna tay sutig na yung kami iti dayto nga magyaman kami manginsan mananapon iti dayto nga oras. Kararag niya po dagiti tao nga glawlaw at daan iti panagbuteng dagiti nga panahon. Nga umayin na po dagiti patay iti biyag. Tini pisikalan. Adu dagiti tao nga isudan tagtalikod iti pamati nga maapo ikarkararag nga sabay kuma nga saan da ako makalipat. Saan da makalipat nga si kay ti Diyos nga nagtag iti biyag. Si kaapo ti dati gundaway nga mangala nga magyaman kami ugat. Dahil sinusuruan na kami nung kasano kami agtalan. Agtalan na nga daan ti pamati. Sabay kuma. Ay ti dati nga aldaw dati nga oras dagiti anak ko nga dati ulang ti pagdaran. May sa apo nga silaw. Kamagpanunag nga si kay ti Diyos na nakanggang lunan. Pagpasalamatan. Tulungan na kami ti dati ang sama. Basta kami apo tagtutuloy apo ti dati nga sabay kararag mi ti biyag ni Mrs. Villanueva. Ami amo apo na niyaman iti plano. Kanda kami apo ti mangigar kararag pabindisyon namin ti biyag na. Kanyaman apo iti plano da kami apo tanggalin na na mangikararag kedwan. At yaman kami kasi ka iti naawat na iti biyag na nga personal ako. Pabindisyon na mo daw iti pamilya na nasabay ko mga tipigsa kung panagtalag. So apo tagtutuloy itad mo katabaga. Hindi tayo sa baawan apo di mapalinibay pa ka. Hindi agtalag kami. Iti bilag. So apo titutuloy. Basta kami apo tagtutuloy dawatin mi Espiritu di nasantan na Espiritu nga isumaminsan man yan. Itay kay sa nga itay nga pagtanan iti Diyos si kaapo tinatawag. Iti apo titawatin mi pinapagtanan. Okay, tayo po ay magpatuloy sa ating pagsamba sa umagang ito sa pamamagitan ng ating pag-awit. At ito po ay isang part ng ating declaration as testimony, no? Na tayo ay tatayo. Stand up for Jesus. Amen? Yan, bilang testimony at papuri natin sa Panginoon. We will sing this. Bumilig kay Ken Jesus. Bumilig ka. Ulitin natin. Bumilig kay Ken Jesus. Soldado City Cross. Wagay waingatoy. Di kailo solo. Anipot ket malay. Ibuyot na magda. Di Kristo ti aput. Kabusot magpaksyan. Bumilig kay Ken Jesus. O bayang trompeta. Kapig sa tinahadan. Nungwar kakuita. Dakay at tataon. Itayo sumango. Naturen ken kapig sa makipakal kayo. Amen. Basahin natin, no? Dito sa side na ito, sa ating mga online na mga comrades,
Magbasa din po kayo dyan. Bilang testimony dito sa side na ito, basahin niyo po itong stanza na ito. Amen. Basa, basa. Basa. Okay, ready? Go, basa. Amen. 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 Dito naman sa kabila. Next na stanza. Bilang testimony nyo, go. Kay ken Jesus, bakal din agbayag. Ita ungor ti gubat, balay ginton bigat, intinto, maikat, balangat, agtaing to, jay langit, agnanayon abiyag. Amen. Mayroon pa bang isang stanza? Wala na. So awitin natin itong pinakahuli bilang testimony at papuri natin sa Panginoon.
nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Panginoon, hindi po sapat ang aming mga salita upang ikaw ay pasalamatan. But Lord, with all our hearts and soul, Lord, we love you. Lord, we worship you. And we thank you, Father God, for saving us, for providing our needs. Lord, for giving us breath in every day, Father God, na kami, Panginoon, ay may buhay pa sa hanggang ngayon, Panginoon. At kami, Panginoon, ay yung iniligtas sa anumang kapahamakan. Lord, thank you for taking care of us each and every day, Father God. Thank you, Father God, sa iyo lahat ang papuri, Panginoon, at pasasalamat. In Jesus' name, amen and amen. Amen. God is good. All the time. Amen. No? Indeed, sa ating kinanta ay napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. No? At kulang yung ating pag-awit, no? As expression ng pagpasalamat dahil ang katapatan, ang kabutihan ng Diyos ay pangwalang hanggan. No? Ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya nararapat lamang na sa araw na ito ay atin siyang sambahin, atin siyang purihin, higit sa lahat sa magitan ng pakikinig ng kanyang mga salita. Patuloy na alam natin na ito ay kalakasan nating spiritual, patuloy na nagtitiwala, naglilingkod sa Kanya bilang ating buhay at maibiging Diyos sa bawat isa sa atin. Balikan po natin ang ating Bible reading po kanina sa 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 10. So, ito ay napaka-gandang testimony ni Paul. No? Kung titingnan natin, basahin natin yung chapter 12. No? Ito yung karanasan ni Paul na kung sabihin natin ay in spite sa mga burdens o mga problema na kanyang kinakaharap din bilang apostol, ay nandoon yung nakikita niya kung paano siya pinagpapala ng Diyos. That's why this morning ay aking topic po, sabi niya, blessings behind burdens. Sa mga pagkakataon sa ating mga buhay ay tunay na marami tayong struggle. No? Mayroong mga problema na dumarating challenge o challenges, no, maging sa panahon ngayon, no, sabi pa nga nila, may katapusan pa ba itong pandemya? No? May narinig ako, 2030 pa daw matatapos. So, hindi natin alam, no, kasi ang Diyos ay hindi nagbabago ang Diyos, no, na ating pinaglilingkuran. No? Mabago man ang takbo ng mundo, ang salita ng Panginoon, ang kanyang pangako ay mananatili yon sa ating mga buhay. No? So, nais ko pong welcome ng bawat isa na sa online. Sa umagang ito, patuloy nyo pong salamat dahil patuloy nyo binibigay yung time nyo kahit nasa online, no? Para sambahin at purihin ang Panginoon sa umagang ito. Ito po yung karanasan ni Apostle Paul na pwede nating pagkukunan ng lakas, no, inspiration
sa ating mga buhay bilang mananampalataya, maging sa umagang ito, as patuloy nating kinakaharap no, yung pagsubok sa buhay, maging sa mga panahon na ito. Ang experience ni Paul ay, ang tuno ng kanyang pananalita ay hindi mo sa mapapakitaan no, ng sama ng loob sa ating Panginoon. Therefore, we conclude na si Paul ay kahit may burden sa kanyang puso, may problema na kanyang nararanasan o kinakaharap sa kanyang buhay. Di ba siya ay mayroong sakit na thorn in the flesh. No? So, yun ay hiningi niya sa Panginoon na pagalingin, ngunit hindi ginawa ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, anong sabi niya? Ang sagot ng Panginoon, "My grace is sufficient for you." Sa umagang ito po, marami tayong karanasan no, sa ating mga buhay, challenges, but hindi magbabago ang sinasabi ng Panginoon, "My grace is sufficient for you." Amen? Sapat ang biyaya ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At hindi nababago yun sa anumang ating karanasan o ating experience o kinakaharap sa mga panahon na ito. Titingnan natin sa umagang ito, bakit blessing yung behind burdens. Ano ba ang ibig sabihin ng burden? Sabi niya dito po, burden is something that is carried like a load. Is something oppressive or worried. Ito po yung something na dala-dala natin sa ating buhay na mabigat, no? Yung worried, no? Yung mga tawag nito, yung fears, no? Yun po yung mga dinadala natin sa ating buhay, pwedeng burden, no? Mayroon kang karamdaman, no? Mayroon kang sakit, it's a burden. Pero sabi niya, burden is not only physical but emotional of feeling of our heart that give us worry, fear, and sadness. Ano ba yan sa Tagalog yung burden? Kabigatan, burden no? Sa ating buhay. No? Apostle Paul, ito ay pinupunto niya na mayroon siyang problema na nakapagbibigay sa kanya ng kabigatan, kalungkutan, at ito ay dinulog niya sa ating Panginoon sa pamagitan ng pananalangin. But kung pansinin ninyo, iba ang sagot ng Panginoon. Sinabi ko na kanina, sabi ni Paul, 3 times ko itong dinulog sa iyo. But ang sabi ng Panginoon, ang sagot ng Panginoon, parang hindi na pagagalingin siya, kundi sabi ng Lord, "My grace is sufficient for you." Bakit nga ba no, si Paul ang isang taong sincere, no? Isang taong faithful, serving the Lord. Si Paul ay mayroon siyang, tingnan natin, strong yung kanyang prinsipyo, his principle in life. No? At isa siyang apostle, no? Pero hindi pinansin ng Panginoon ang kanyang mga dalangin. No? But in spite of this persecution sa kanyang buhay na dinanas, nanatili sa ating Panginoon. Kung tayo sa part ni Paul, we can say, "Lord, di ba? I done everything for you. Bakit mo hinahayaan na danasin ko itong mga burdens na ito, mga problema na ito sa ating mga buhay?" And generally speaking, sa ating pandemic ngayon, no, makasabi po tayo na wala nang exemption. Buong mundo nakakaranas ng ganitong
sakit, no? Ganitong pandemya o virus, no? Sa bawat isa sa atin. But pwede ba nating i-question ang Panginoon sa umagang ito? Si Paul, hindi natin napapakitaan ng anumang regrets, no? O sama ng loob sa Panginoon. Titingnan natin, everything ay nasa kay Paul na. No? Yun lang, mayroon siyang problema sa kanyang physical, ng isang sakit. No? Itong tinatawag natin na thorn of flesh. No? Sa umagang ito, sabi niya, blessings behind burdens. Sometimes po, ang ating kaaway ay ang ating sariling attitude or self, no? Yung ating sarili. May mga pagkakataon na pag nakaranas tayo ng pagsubok sa ating mga buhay, they feel self-pity. Yung tingin natin sa sarili natin, para kawawa naman kami. Kawawa naman kaming pamilya. Bakit naranasan namin ng ito sa aming mga buhay? So, alam nyo, hindi maiwasan yung ganon, di ba? Kung sinusubok tayo, ay mararanasan natin yung ganong feelings. But, ngayong umaga, ang Diyos ay nagre-remind sa bawat sa atin na behind that problems, behind that burdens, mayroong blessing at patuloy ang umaapaw o kumikit sa ating mga buhay. At ating titingnan ngayong umaga na ito kung ano ba yung mga bagay na to. Kung titingnan natin, sabi daw, ang burdens are inevitable. Yung burdens na to, o problema na dumarating sa ating buhay, ay hindi natin pwedeng iwasan. Unavoidable. Meaning, something cannot be avoided. Yung problema, pain, burdens, sakit, naranasan natin ngayon, ay yung sabi ng ating Panginoon, ito yung mga bagay na hindi mo maiiwasan. Unavoidable thing. The fact that we could experience, lahat tayo ay mararanasan natin to sa ating mga buhay. Hindi naman kasi tayo, ano tawag nito? Hindi naman kasi tayo robot na bakal yung ating katawan, yung ating wala tayong isip, no? Kung saan lang pupunta, kung saan tayo tutulak, doon. No? Kaya sabi niya, una po, ang burdens daw ay unavoidable thing, no, sa ating mga buhay. Even sometimes, and we can ask God, Lord, why me? Sa kadami-daming tao sa mundo, bakit, sometimes sabihin natin sa ating sarili, bakit pinaparanas mo ito sa akin? Siguro sa feeling na si Paul, ganun siguro, pero hindi niya lang sinasabi. No? Maaring, as a human being, Paul experienced, no? Parang, wait Lord, ako pa yung isang nagdala na inyong mga salita. Ako ay nagiging apostle. Hindi naman ako nagkulang sa iyo. Ang aking commitment ay patuloy naman. Pero bakit pinaparanas mo ito sa akin? And this thing ay nararanasan din natin bilang mga anak ng ating Panginoon. But sabi niya, because burdens are inevitable, hindi natin ito maiiwasan. No? Hindi natin ito ma-avoid. No? O Bisaya na sana ako. Likayan, maiwasan, no, sa ating mga buhay. What to do to avoid problems? Di ba? Wala pang mga promise sa salita ng Panginoon na kung may problema ka, tanggalin ng Diyos ang problema mo. Ang sabi ng ating Panginoon, I will strengthen you, I will bless you,
My grace is sufficient for you sa panahon na mayroon tayong problema sa burden na dinadala natin sa ating mga buhay. Pangalawa po, sabi niya, burdens are impartial. Ano pong ibig sabihin? Kung ito po na ay dumating sa tao, sa lahat ng tao, pantay-pantay, fair, no? Equally o equal, lahat ay dumadanas ng problema. Isa lang na yung sample ngayon, yung sa buong mundo, yung tinatawag nating virus na COVID-19. So, mahalata na nga, 2 years na kasi 19 pa, tapos 2021 na tayo ngayon. Na dinanas ng lahat ng tao. So, maging affected ang lahat, no? Pantay-pantay ang laban, kumbaga. 'Di ba? Kanya-kanyang diskarte sa buhay, no? Para maging safe tayo sa virus na ito na ating nararanasan. Kailangan nating maranasan ito dahil sabi niya, we can facing a problem but we are addressing the problems in different ways. Mayroong problema, ito yung pinakapunto dito, pero kanya-kanya tayo kung paano natin i-address, no? Paano nating harapin ang problema, yung pagsubok na ito sa ating mga buhay. Kaya tayo ay, dahil may Diyos tayo na ating pinaglilingkuran, unang-una magpasalamat tayo dahil we are guided by the Holy Spirit to address the problem na ating kinakaharap sa ating mga buhay. So we are blessed dahil tayo ay mga anak ng Panginoon. We are guided to the Holy Spirit. Ang tanong, mayroon ka bang banal na espiritu sa buhay mo ngayon? Amen. Yun ang pinakailangan nating sa panahon na ito. Na mag-guide sa atin sa dapat nating gagawin to address this problem, no, na kinakaharap natin. Alam niyo po, even ang government natin, ay pakahirap sila mag-decide. No? Ano ang dapat nating gagawin? Kung mag-lockdown man tayo, aawayin tayo ng tao. Wala silang pagkain. Kung sabihin man natin na lalabas sila, magkaroon man sila ng virus, mamatay din. Meron man nagsabi doon na, okay na lang siguro, mamatay kami sa virus, hindi lang kami mamatay. Kung titingnan natin, burdens ay ito ay dinanas ng lahat ng tao. Pangatlo po, di ba tayo magtagal, burdens are inexplicable, meaning something that cannot be explained and interpreted. Hindi siya ma-explain sa ating mga buhay. Kung minsan po, tayo ang tao, magiging judgmental lang tayo. Bakit siya nagkakasakit? Kasi pasaway yan eh. Bakit sa may problema? Kung minsan, dinajudge natin, kinukondem natin, sabihin natin, ayan kasi. No? Naranasan niya yan. Kumbaga, sinasabi mo yun na ikaw wala kang problema. May tao pa ba dito walang problema? Wala, lahat tayo mayroon. Kaya ang sinasabi dito, burdens are impartial. Fair o pantay-pantay at dinadanas na ito ng lahat ng tao. Pangatlo, burdens are inexplicable. Hindi natin ma-interpret. Ano po sabi ng verse 7 sa ating binasa kanina? Unless I should be exalted above measure through the abundance of revelations, there was to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan buffeted me, lest I should be exalted above measure. Ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo.
So, kung minsan po kasi sa ating buhay, nakakalimutan natin ng Panginoon. Kung wala kang sakit, kung wala kang problema, di ba? Ang layo mo sa Panginoon. Sabi niya nga dito, dinadanas niya yon para kasi si Paul, sabi niya, at nang sa gayoy hindi ako maging palalo o magiging, ano yan sa Tagalog? Abuso, hambog. Sa Bisaya, sa Ilocano, hindi ko alam. Nalastog, ayun. Yun, no? Kaya, kuminsan, dinadanas natin yung mga burdens na yan para marunong tayo magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kasi yung tao, kung napaka-successful niya na sa kanyang buhay, hindi na marunong magpasakop, hindi na marunong lumapit, tumawag sa ating Panginoon. Nakakalimutan niya na ang ating Panginoon. Yun po ang burdens. No? Patuloy tayo. God allow burdens for a purpose. Una, ito ay, sabi niya dito, regulation. Siya ay nagre-regulate. Ang purpose ay upang i-regulate tayo. Ano ba ibig sabihin doon? To bring regulation, meaning niya, to bring under control. Kagaya ba ng DTI, di ba sila ang nagre-regulate ng price ng kahit nga yung face mask? No? Sila ang taga-control. No? Na dapat ito lang yung ang presyo, ito lang yung price ng face mask o face shield dito sa Pilipinas. No? So, dadaan yan sa kanila, i-regulate nila yung tinatawag natin sa DTI, no? Isang government agency na binigyan ng power to control the price. Yan sinasabi natin. Ano naman ito sa application sa ating buhay? Why God gave Paul problems in spite of his faithfulness? In spite of his faithfulness, the purpose is to regulate and control. Alalahanin natin na we are under control of God, our Creator. Amen? Hindi ka nagkukontrol sa sarili mo lang. Kundi ang Diyos na naglikha sa atin, siya ang nag-regulate sa ating mga buhay. That's why pinaparanas niya sa atin yung mga burdens na yan, yung mga problema na yan, para gusto niya na makita na we are under His control. Hindi tayo mamuhay na sa sarili natin, no? May mga tao, no? Sabihin nila, malakas pa naman ako, kayang-kaya ko yung gagawin. Magparami, magpayaman, no? Anumang mga bagay niya gusto niyang gawin, magawa niya. No? Pero pag dumating yung sakit, di ba? Wala lahat. Yung lahat ng kapaguran mo ay mabalik yun, pupunta sa hospital. Dahil nais ng Panginoon, in every circumstances sa ating mga buhay, makilala natin siya at babalik tayo sa Kanya. Dahil siya, pinapakilala niya na tayo, kanyang mga anak, mayroon siyang control sa bawat isa sa atin. Di ba sabi niya doon sa verse 7 kanina, unless I should be exalted. Dahil sa mga abundance, blessing ng ating Panginoon, pero kung hindi natin maranasan yung mga burdens na yon, hindi natin lift up ang pangalan ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi niya nga, problems, you will not be boastful, arrogant because of your success and achievement. Pinaparanas ng Panginoon yan dahil
para hindi ka magiging boastful, arrogante sa iyong buhay. Pangalawa, recognition. Burdens, ang purpose niya ay ma-recognize natin ang ating weakness. To take notice, to put attention na tao ay hindi Diyos. Tao tayo at hindi tayo Diyos. May mga tao, pag magsalita, parang Diyos na, parang kanyang mundo, no? May mga tao na ganon, no? Kuminsan, pinaparanas ng Panginoon para malalaman niya that mayroon siyang Diyos, the Creator, the control of everything sa kanyang buhay. At mahalaga dito, ma-recognize natin na we are weak. Wala tayong magagawa pag wala ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Kahit anong lakas mo ngayon, kahit anong dami ka mang naipon sa mga panahon na ito, kapag wala ang Panginoon sa buhay mo, useless ang bagay na yan sa buhay mo. Napakaganda na wag na natin hintayin na ipakita pa ng Panginoon na, oy, tao ka lang. Hindi ka pwedeng maging Diyos. Kung minsan nalalampasan natin, di ba, may mga awit nga tayo noon, di ba? Ang tao dahil sa kanyang kaalaman, sa kanyang knowledge, no, gusto niyang puntahan yung buwan. Di ba? Nakuha natin yun, di ba? Pupunta sa buwan kasi gusto daw manirahan doon. Na that is not the plan of God sa ating mga tao. Ang plano ng Panginoon talaga dito sa mundo lang tayo. Hindi tayo pwedeng magtira sa buwan. So, bakit hindi nila sinubukan na pupunta sa araw? Buwan lang gusto nila. No? The same lang yun. So, we recognize na tayo mga tao, vulnerable. Weak tayo at may mga weakness tayong mga tao. At kilalanin natin yon na hindi ibig sabihin na dahil weak, mahina ka, naging mahina ka na lang hanggang sa walang hanggan. Kung hindi, kinikilala mo na without God, we cannot do everything without God sa ating mga buhay. Mahina tayo. Hindi mo sabihin, sufficient pa yung lakas ko ngayon, pero hindi ka naman nananalangin, wala ka namang Diyos. Darating ang panahon na babawiin ng Panginoon yan. No? Wala kang magawa. So dito, ang purpose ng burdens ay to recognize our weaknesses. Di ba may mga panahon na nilalagay tayo sa sitwasyon na parang wala na tayong choice? Sana maranasan nyo yun. Siguro naranasan nyo yun na may mga panahon na wala na akong choice. Kundi, to seek God sa aking buhay. Ganon kasi yung tao eh. Subukan niya muna yung kanyang sarili bago lumapit sa Diyos. Pero ang Panginoon gumagawa ng paraan talaga minsan, no? Pinahintulutan niya yung mga sakit, yung mga problema darating sa atin to seek Him. Hanapin natin palagi siya sa ating buhay. No? Hindi natin gawin na last choice na lang ang ating Panginoon. Parang last defense na lang. No? Wala na akong magawa. Magtiwala na ako sa iyo, Lord. I commit to you everything ang aking buhay. Kasi wala na akong magawa. Yung terminology na ganon, alam nyo? Maririnig mo yan sa mga taong may sakit. Sa mga taong puno na ng karamdaman yung kanyang buhay.
dahil nang siya ay malakas pa, sinasayang niya yung lakas niya sa mga bagay na wala namang kabuluhan, walang connection para sa ating Panginoon. Nung nagkasakit na siya, Lord, maglilingkod na ako sa inyo. Kasi may karamdaman na ako. Hindi naman siguro ganun, no? Sa atin dito, hindi naman siguro, no? Siguro ang mukha ng church natin, how I wish na maraming mga young people. Di ba? Kasi sila ang future ng church. Hindi naman maiwasan sa ating pagtaas ng ating edad. Manghihina talaga tayo, no? Physically, no? So, mabuti na lang si Daddy, no? Si Mr. and Mrs. Bakirin. Malakas pa rin, no? Binibigyan ni Lord ng lakas for a purpose to worship, to serve God sa kanyang buhay. At sa simula pa naman siguro, alam naman ninyo na sila ay nasa Panginoon. Yung mga panahon na medyo bata-bata pa, siguro si Daddy ay hindi makapigil to, mapunta sa ibang mga lugar. Yun, experience at testimony na yun ni Major Marisa kung paano ginamit ng Panginoon. So, ito, wag na po nating hantayin na manghihina tayo para paglingkuran natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Dapat ngayon pala
Pwede nating gawing online and face-to-face. Yan. So, ang mga teachers din sa Recognition Sunday sa 24, ay mag-ready po kayo dahil mayroon tayong mga activity. And then last Sunday, 31 October, Pastor Sunday. So, for further na mga activities ay bibigay natin sa ating core, sa ating CSM. Okay, so yan po yung ating mga announcement. At tayo po ay manalangin sa ating offering. Dakilang Diyos, kami pa nagpapasalamat sa oras na ito, sa kadakilaan mo sa amin, and assemble our worship sa umagang ito. I-bless mo ang bawat isa, at lalo na sa mga online na Camrage, mga friends namin na nakakonect para sa iyong gawain. At nawa patuloy, Panginoon, na suportahan namin upang makatugon kami sa pangailangan po ng iyong gawain in and out, Panginoon, sa Asinggan Core. At patuloy mong i-bless, Panginoon, your overflowing of your grace and mercy, blessing, O God, be upon sa bawat isa, Panginoon, mga resources upang makatugon kami sa pangailangan ng aming family at gayon din, higit sa lahat, sa iyong gawain. Kaya as we give, first, O God, first and foremost, ang aming buhay, at pangalawa, ang aming mga resources. Lord, be with us, bless mo ang bawat sa amin, at patuloy ka na may taas aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. So ating awitin, mapalad ang Diyos, ang taong sa Diyos nagbibigay ng kusa, aani ng sagana, mapalad ang taong sa Diyos nagbibigay. Yan. So Tagalog po tayong araw na ito. So Tagalog din yung ating awitin. So I hope na alam niyo po yung awit na yon. As we sing this, yan, tayo po ay lalapit dito sa Holy Table at ibigay po natin yung ating ikapo, ang ating offering sa Panginoon. Mapalad ang taong sa Diyos nagbibigay. Mapalad ang tao sa Diyos nagbibigay. Nagbibigay ng kusa, aani ng sagana. Mapalad ang tao sa Diyos nagbibigay. Mapalad ang tao sa Diyos nagbibigay. Mapalad ang tao sa Diyos nagbibigay. Nagbibigay ng kusa, aani ng sagana. Mapalad ang tao sa Diyos nagbibigay. Meron po tayong closing song. Basahin po natin ito. At pagkatapos tayo po ay magko-close sa prayer at benediction. Ating basahin ito. Inaldaw agtalikak, anyaman mapasamak, nupay mapakapuyak, ni Jesus laing pagtalkak. Kenkwana agtalikak, iti nuran oras, anyaman mapasamak. Amen. Ni Jesus lat pagtalkak. Espiritu anarnyag, ito'y pusok mangsinag, idalanak jay matnag, ni Jesus lat pagtalkak. Pasaray agkantaak, pasaray agdawatak, no umay to tipigad, ni Jesus lat pagtalkak. Amen. Ingganat di mapugsat, daytoy angis ko kenbiag, uray sa din papanak, ni Jesus lat pagtalkak. So ito yung declaration natin, hanggang nabubuhay tayo, hanggang mawala yung hininga natin, ni Jesus lang, na Apo Diyos lang tipagtalkan tayo. Amen. Lahat tayo ay tatayo sa ating closing sa umagang ito. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa kadakilaan mo sa aming mga buhay. Despite sa mga challenges, mga burdens, or whatever things, Panginoon, na naranasan namin, your grace is sufficient for us. Lord, thank you so much for all the promises na aming nahawakan sa aming mga buhay every day. Kahit anumang mga pandemya o kahirapan o anumang hamon o pagsubok, hindi po kami bibitaw sa iyo. Dahil ang sabi mo,
will never leave us nor forsake us. Namin i-refresh, impart sa aming puso na mayroong Diyos na buhay noon hanggang ngayon, mayroong Diyos na makapangyarihan noon hanggang ngayon na pwede po naming aasahan kung kami po ay mananatili sa iyo, Panginoon. Kaya nawa, hindi po kami bibitaw, hindi po kami manghihina, ma-discourage o whatever sa mga pangyayari sa aming buhay, kundi manatili kami sa iyo at patuloy naming i-refresh ang mga salita mo dahil ito ay may power, may authority, mayroong gagawin na kababalaghan sa aming mga buhay. Kaya Lord, salamat po dahil ikaw ang Diyos na nagpupuno sa lahat ng mga kakulangan namin, sa lahat ng aming kainan. Ikaw lamang, the only God, na siyang mag-fill in sa lahat ng aming emptiness o kahinaan, kakulangan sa aming mga buhay. Lord, thank you so much dahil ikaw Diyos na nanatili sa bawat isa at hindi ka nagbabago na aming nakilala noon hanggang ngayon. Kaya Lord, I entrust to you lahat ng mga comrades namin, mga kaibigan namin online, na patuloy mong i-bless, palakasin, anuman yung kanilang daladala sa oras na ito, Lord, i-unload mo sila, i-touch mo sila sa pamamagitan ng iyong pagpapala, ng iyong pag-ibig na makapangyarihan, at sila po ay magaanan, Panginoon, at sila po ay makomfort, mapalakas, mayroong kapayapaan sa kanilang puso, mayroon silang pag-asa dahil ikaw lamang ang kikilalanin nilang Diyos sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord, sa bawat pamilya na represent sa umagang ito, mula sa pinakabata hanggang, Panginoon, sa pinakataas na edad, Lord, pagpapalain mo right now, your overflowing of your grace and mercy be upon us. At alam po namin sa aming paghiwalay for the meantime, alam po namin, Panginoon, na ikaw Diyos na aming kasakasama. At maging kalakasan namin sa buong linggo na ito, ikaw ang Diyos na aming partner, ikaw ang aming maging kalakasan, inspirasyon sa aming paggawa. Salamat, Lord, at sa aming pagwawakas sa ating benediction sa umagang ito, ating itaas ang ating mga kamay. Now the God of peace that brought again from the dead of our Lord Jesus, the great shepherd of the deep through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen and amen. Good morning po sa bawat sa atin, and the Lord will bless us. Thank you.